Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Sa araw na ito, nais kong ibahagi sa inyo mga kabayan ang isa na namang mensahe ng dakilang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mensaheng ito na isishare ko sa inyo ay bahagi lamang ng aklat ni Job na pinamagatan kong Ang mga hinaing ni Job sa Diyos, ang tugon ng Diyos at pinakumbaba si Job at kanyang mga kaibigan. Ang mga hinaing ni Job sa Diyos. Kahit ngayon ay mapait ang reklamo ko, mabigat ang kamay niya sa kabila ng pag-ungol ko. Kung alam ko lang kung saan siya hahanapin, kung pwede lang pumunta sa tirahan niya, sasabihin ko sa kanya ang aking kaso at punuin ang aking bibig ng mga argumento. Malalaman ko kung ano ang isasagot niya sa akin at ikonsidera kung ano ang kanyang sasabihin. Sasalungatin ba niya ako ng may malaking kapangyarihan? Hindi. Hindi niya ako sasampahan ng kaso. Doon ay maihaharap ng isang matuwid na tao ang kanyang kaso sa harap niya. At ako ay ililigtas magpakailanman mula sa aking hukom. Bakit hindi nagtakda ang makapangyarihan sa lahat ng mga panahon para sa paghatol? Bakit kailangan tumingin sa walang kabuluhan ang mga nakakakilala sa kanya sa mga araw na iyon? Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, ngunit hindi ka sumasagot. At kapag nananalangin ako, hindi mo pinapansin. Malupit mo akong tinatrato, inuusig mo ako ng buong kapangyarihan mo. Hinayaan mo akong tangayin ng hangin, inihagis mo ako sa isang nagngangalit na bagyo. Alam kong inihahatid mo ako sa aking kamatayan, sa tadhanang nakalaan para sa lahat. Bakit mo sinasalakay ang isang wasak na tao, isang taong walang magawa kundi humingi ng awa? Hindi ba ako naiyak sa mga taong may problema at naawa sa mga nangangailangan? Inaasahan ko ang kaligayahan at liwanag, ngunit ang dumating ay problema at kadiliman. Nagkasira-sira ako dahil sa pag-aalala at sakit. Araw-araw akong nagdurusa. Sa karimlan ako'y gumagala nang walang anumang sikat ng araw. Tumayo ako sa publiko at humingi ng tulong. Ang aking tinig ay malungkot at nag-iisa gaya ng mga sigaw ng isang asong gubat o ng ostrich. Ang aking balat ay umitim, inaapoy ako ng lagnat. Kung saan minsan ay nakarinig ako ng masasayang musika, ngayon ay tanging pagluluksa at pagyak na lamang ang aking naririnig. Wala bang makikinig sa sinasabi ko? Sumusumpa ako na ang bawat salita ay totoo. Hayaang sagutin ako ng makapangyarihang Diyos. Kung ang mga paratang sa akin ng aking mga kalaban ay isinulat upang makita ko sila, ipinagmamalaki kong isuot ang mga ito sa aking balikat at ilagay sa aking ulo na parang korona. Sasabihin ko sa Diyos ang lahat ng aking ginawa at itataas
ang aking ulos sa harapan niya. Sinagot ng Panginoon si Job mula sa bagyo. Sabi niya, "Sino ito na nagpapadilim ng aking payo ng mga salitang walang kaalaman? Ihanda ang iyong sarili tulad ng isang lalaki. Tatanungin kita at sasagutin mo ako. Nasaan ka noong inilagay ko ang pundasyon ng lupa? Sabihin mo sa akin kung naiintindihan mo. Sino ang nagmarka ng mga sukat nito? Tiyak na alam mo. Sino ang nag-unat ng isang panukat na linya sa kabuuan nito? Sa kung ano itinakda ang pundasyon nito o sino ang naglagay ng batong panulok nito? Habang ang mga bituin sa umaga ay sabay na umaawit at ang lahat ng mga anghel ay sumisigaw sa tuwa. Sino ang nagsara ng dagat sa likod ng mga pintuan nang ito ay lumabas mula sa sinapupunan? Noong ginawa kong damit ang mga ulap at binalot ko ito ng makapal na kadiliman, nang magtakda ako ng mga limitasyon para dito at inilagay ko ang mga pintuan at mga rehas nito sa lugar. Nung sinabi ko, maaari kang makarating dito at hindi nalalayo pa. Dito humihinto ang iyong mapagmataas na alon. Nakapag-utos ka na ba sa umaga o ipinakita sa bukang liwayway ang lugar nito upang makuha nito ang lupa sa pamamagitan ng mga gilid at yugyugin ang masama mula roon? Ang lupa ay may hugis na parang putik sa ilalim ng selyo. Namumukod-tangi ang mga katangian nito tulad ng sa isang dami. Ang masasama ay pinagkaitan ng kanilang liwanag at nabali ang kanilang nakataas na braso. Nakapaglakbay ka na ba sa mga bukal ng dagat o nakapaglakad sa mga kaloob-looban ng kalaliman? Naipakita na ba sa iyo ang mga pintuan ng kamatayan? Nakita mo na ba ang mga pintuan ng anino ng kamatayan? Naunawaan mo na ba ang malawak na kalawakan ng mundo? Sabihin mo sa akin kung alam mo ang lahat ng ito. Ano ang daan patungo sa tahanan ng liwanag? At saan naninirahan ng kadiliman? Maaari mo ba silang kunin sa kanilang mga lugar? Alam mo ba ang mga daan patungo sa kanilang mga tirahan? Tiyak na alam mo dahil ipinanganak ka na, nabuhay ka ng maraming taon. Nakapasok ka na ba sa mga kamalig ng nyebe? O nakita mo ba ang mga kamalig ng granizo na inilalaan ko para sa mga oras ng problema, para sa mga araw ng digmaan at labanan? Ano ang daan patungo sa lugar kung saan nagkalat ang kidlat? O ang lugar kung saan ang silangang hangin ay nakakalat sa ibabaw ng lupa? Sino ang pumutol ng daluyan para sa mga agos ng ulan at isang landas para sa bagyo upang diligin ang isang lupain kung saan walang nakatira, isang disyerto na walang tao, upang bigyang kasiyahan ng isang tiwangwang na disyerto at pasibulin ang damo? May ama ba ang ulan? Sino ang ama ng mga patak ng hamog? Kaninong sinapupunan nagmula ang yelo, na nagsilang ng hamog na nagyelo mula sa langit kapag ang tubig ay naging matigas na parang bato, kapag ang ibabaw ng kalaliman ay nagyelo? Maaari mo bang itali ang magandang Pleiades? Makakalag mo ba ang mga gapos ng Orion? Maaari mo bang ilabas ang mga konstelasyon sa kanilang mga kapanahunan o ilabas ang oso kasama ang mga anak nito?
Alam mo ba ang mga batas ng langit? Kaya mo bang itatag ang kapangyarihan ng Diyos sa lupa? Maaari mo bang itaas ang iyong boses sa mga ulap at takpan ang iyong sarili ng baha ng tubig? Nagpapadala ka ba ng mga kidlat sa kanilang daan? Naguulat ba sila sa iyo? Nandito na kami. Sino ang nagbigay sa puso ng karunungan o nagbigay ng pangunawa sa isip? Sino ang may karunungan sa pagbilang ng mga ulap? Sino ang maaaring magtaob ng mga banga ng tubig ng langit kapag ang alikabok ay naging matigas at ang mga bukol ng lupa ay magkadikit? Hinahanapan mo ba ng biktima ang leona at bigyang kasiyahan ang gutom ng mga leon kapag sila'y nakayukyuk sa kanilang mga lungga o nag-aabang sa isang sukal? Sino ang nagbibigay ng pagkain sa uwak kapag ang kanyang mga anak ay sumisigaw sa Diyos at gumagala sa kawalan ng pagkain? Alam mo ba kung kailan nanganganak ang mga kambing sa bundok? Nanonood ka ba kapag ang libay ay nagdadala ng kanyang anak? Binibilang mo ba ang mga buwan hanggang sa magsilang sila? Alam mo ba ang oras ng panganganak nila? Sila'y yumuyukod at inilalabas ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga sakit sa panganganak ay natapos na. Ang kanilang mga anak ay umuunlad at lumalakas sa mga kagubatan. Sila ay umaalis at hindi na bumabalik. Sino ang nagpalaya sa mabangis na asno? Sino ang nagtanggal ng kanyang mga lubid? Ibinigay ko sa kanya ang kaparangan bilang kanyang tahanan, ang mga patag na asin bilang kanyang tirahan. Pinagtatawanan niya ang kaguluhan sa bayan, hindi niya naririnig ang sigaw ng nagmamaneho. Inaayos niya ang mga burol para kanyang pastulan at naghahanap ng anumang berdeng bagay. Papayag ba ang mabangis na baka na paglingkuran ka? Mananatili ba siya sa iyong sabsaban sa gabi? Maaari mo ba siyang hawakan sa tudling na may gwarnisyon? Magbubungkal ba siya ng mga lambak sa likod mo? Aasa ka ba sa kanya para sa kanyang dakilang lakas? Ipauubaya mo ba sa kanya ang mabibigat mong trabaho? Mapagkakatiwalaan mo ba siyang dalhin ang iyong butil at tipunin ito sa iyong giikan? Binigyan mo ba ang kabayo ng kanyang lakas o binihisan ng kanyang leeg ng umaagos na kiling? Pinalulukso mo ba siya na parang balang, nagpaparamdam ng sindak sa kanyang mapagmataas na pagsinghot? Siya ay mabangis na nangangalmot, nagagalak sa kanyang lakas at sumusugod sa away. Ang lawin ba ay lumilipad sa pamamagitan ng iyong karunungan at ibinubuka ang kanyang mga pakpak sa dakong timog? Ang agila ba ay pumapailan lang sa iyong utos at nagtatayo ng kanyang pugad sa itaas? Siya ay naninirahan sa isang bangin at nananatili doon sa gabi. Isang mabatong bato ang kanyang muog. Pinakumbaba ng Diyos si Job. Sinabi ng Panginoon kay Job, ang nakikipagtalo ba sa makapangyarihan sa lahat ay maitutuwid siya? Hayaan siya na nag-aakusa sa Diyos ay sumagot sa kanya. Nang magkagayoy sumagot si Job sa Panginoon, hindi ako karapat-dapat.
paano ako makakasagot sa iyo? Tinakip ko ang kamay ko sa bibig ko. Nagsalita ako minsan pero wala akong sagot. 2 beses, ngunit hindi ko na sasabihin pa. Nang magkagayoy, nagsalita ang Panginoon kay Job mula sa bagyo. Ihanda mo ang iyong sarili na parang lalaki. Tatanungin kita at sasagutin mo ako. Pasisinungalingan mo ba ang hustisya ko? Ikokondena mo ba ako para bigyang katwiran ng iyong sarili? Mayroon ka bang bisig na tulad ng sa Diyos at maaari bang kumulog ang boses mo na katulad niya? Pagkatapos ay palamutihan ang iyong sarili ng kaluwalhatian at karilagan at bihisan ng iyong sarili ng karangalan at kamahalan. Ilabas ang matinding galit ng iyong matinding puot. Tingnan mo ang bawat mapagmataas na tao at ibaba mo siya. Tingnan ang bawat mapagmataas na tao at pakumbabain siya. Durugin ang masasama sa kanilang kinatatayuan. Ilibing silang lahat sa alabok na magkakasama. Takpan ng kanilang mga mukha sa libingan. At ako mismo ang aamin sa iyo na ang iyong sariling kanang kamay ay makapagliligtas sa iyo. Sumagot si Job sa Panginoon, alam kong kaya mong gawin ang lahat ng bagay. Walang plano mong mapipigilan. Tinanong mo, sino ito na nagkukubli sa aking payo ng walang kaalaman? Tiyak na nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naiintindihan. Mga bagay na napakaganda para sa akin na malaman. Sinabi mo, makinig ka ngayon at magsasalita ako, tatanungin kita at sasagutin mo ako. Narinig ka ng aking mga tainga, ngunit ngayon ay nakita ka na ng aking mga mata. Kaya't hinahamak ko ang aking sarili at nagsisisi sa alabok at abo. Pinakumbaba ng Diyos sina Eliphaz na Temanita, Bildad na Suhita, at Zophar na Amatite. Pagkatapos sabihin ng Panginoon ang mga bagay na ito kay Job, sinabi niya kay Eliphaz na Temanita, galit ako sa iyo at sa iyong 2 kaibigan, dahil hindi ninyo sinabi ang tungkol sa akin sa kung ano ang tama, gaya ng ginawa ng aking lingkod na si Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 lalaking tupa at pumunta kayo sa aking lingkod na si Job at maghandog ng isang handog na sinusunog para sa inyong sarili. Ang aking lingkod na si Job ay mananalangin para sa inyo at aking tatanggapin ang kanyang panalangin at hindi ko kayo pakikitunguhan ayon sa inyong kamangmangan. Hindi ninyo sinabi ang tungkol sa akin sa kung ano ang tama, gaya ng mayroon ang aking lingkod na si Job. Kaya't ginawa ni Eliphaz na Temanita, ni Bildad na Suhita, at ni Zophar na Amatite ang sinabi ng Panginoon sa kanila, at tinanggap ng Panginoon ang panalangin ni Job. Matapos ipanalangin ni Job ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon at binigyan siya ng doble kaysa sa dati. Lahat ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat ng nakakilala sa kanya noon ay dumating at kumain na kasama niya sa kanyang bahay. Inaliw at inalo nila siya sa lahat ng kabagahang dinala sa kanya ng Panginoon.
at binigyan siya ng bawat isa ng isang pirasong pilak at isang gintong singsing. Pinagpala ng Panginoon ang huling bahagi ng buhay ni Job ng higit kaysa sa una. Mayroon siyang 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 pamatok ng mga baka at 1,000 asno. At nagkaroon din siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Kabayan, ito ang mensahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Itataas kita, O Panginoon, sapagkat itinaas mo ako mula sa kalaliman at hindi mo hinayaang magsaya sa akin ang aking mga kaaway. O Panginoon kong Diyos, tumawag ako sa iyo para humingi ng tulong at pinagaling mo ako. O Panginoon, iniahon mo ako mula sa libingan, iniligtas mo ako sa pagbaba sa hukay. Umawit sa Panginoon kayong mga banal niya. Purihin ang kanyang banal na pangalan, sapagkat ang kanyang galit ay panandalian lamang, ngunit ang kanyang pabor ay tumatagal ng habang buhay. Ang pag-iyak ay maaaring manatili sa isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Nang maramdaman kong ligtas ako, sinabi ko, hinding-hindi ako matitinag. O Panginoon, nang ako'y iyong pinaburan, pinatayo mong matatag ang aking bundok. Ngunit nang itago mo ang iyong mukha, nadismaya ako. Sa iyo, O Panginoon, ako ay tumawag. Sa Panginoon, ako ay humingi ng awa. Ano ang pakinabang sa aking pagkawasak? Sa pagbaba ko sa hukay, pupurihin ka ba ng alabok? Ipahahayag ba nito ang iyong katapatan? Dinggin mo, O Panginoon, at maawa ka sa akin. O Panginoon, tulungan mo ako. Ang aking pagtangis ay ginawa mong sayaw. Inalis mo ang aking sako at binihisan mo ako ng kagalakan, upang ang aking puso ay umawit sa iyo at hindi tumahimik. O Panginoon kong Diyos, magpapasalamat ako sa iyo magpakailanman. Purihin ang dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.